Sa gitna ng masayang Noche Buena, tinulak ng sarili kong ama ang 9 gulang kong anak na si Maya. Sa harap ng buong angkan, sinigaw niya ng malakas. Ang upuang iyan ay para sa tunay kong apo, Layas. Ang hiya na naramdaman ko nung gabing iyon? Para akong pinatay sa harap ng mga bisita. Wala akong mukhang maiharap dahil sa sobrang kahihiyan. Sa loob ng maraming taon, nagbulag-bulagan ako. Ako ang nag-asikaso sa lahat. Ako ang naging ilaw ng tahanan, kahit na ang turing nila sa akin ay parang kasambahay lang na walang karapatan. Tiniis ko ang pang-aapi at masasakit na salita dahil sabi ko, pamilya pa rin sila. Pero nung gabing saktan nila ang anak ko, nagbago ang lahat. Lumabas ako ng bahay na luhaan, pero hindi nila alam ang hawak ko. Isang lihim na iniwan ng aking lolo na matagal ko nang itinago. Isang mana na nagkakahalaga ng 25 milyong piso. Akala nila, api-apihan lang ako. Pero ang hindi nila alam, hawak ko ang alas na dudurog sa kanila. Hindi ito simpleng ganti. Ito ay pagbawi ng aking dangal. Tuturuan ko sila ng leksyon na hindi nila makakalimutan hanggang sa huling hininga nila. Sisiguraduhin kong babaliktad ang mundo. Kayo mga kabarangay? Naranasan nyo na bang maapi ng sarili nyong kadugo kahit ibinigay nyo na ang lahat? I-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? Gusto kong marinig ang kwento nyo. Kabanata 1. Ang Noche Buena ng Paghuhukom. Sa hapagkainan tuwing Noche Buena, doon mo makikita ang tunay na kulay ng isang pamilya. Naalala ko pa ang gabing iyon. Ang simoy ng hangin ay malamig, tipikal na Disyembre sa Pilipinas. Ang aming ancestral house, ang bahay na minana pa sa mga ninuno ni Papa, ay puno ng ilaw. Kumikinang ang mga parol sa bintana. Ang amoy ng nilulutong hamonado, keso de bola, at ang paborito nilang lechon ay umaalingasaw sa buong kabahayan. Pero para sa akin, hindi ito amoy ng Pasko. Ito ay amoy ng pagpapanggap. Ako si Elena. At sa hapagkainan ng pamilyang ito, ako ang laging nasa dulo. Ang saling pusa. Pero nung gabing iyon, hindi ako ang tinarget nila. Ang anak ko, ang 9 na taong gulang na si Maya. Nagsimula ang lahat sa isang upuan. 20 kami sa hapagkainan. Mga tito, tita, pinsan, masikip, maingay, puno ng tawanan na hindi naman totoo. Si Maya, sa kainosentehan ng kanyang edad, ay napaupo sa isang bakanteng silya, ang silya sa kabisera. Ang pwesto na nakalaan lamang para sa padre de pamilya, ang aking amang si Don Ricardo. Wala pang 5 segundo ang nakakalipas nang dumating ang ama ko. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong. Bigla na lang niyang tinulak ang anak ko. Hindi ito mahinang tulak. Ito ay tulak ng isang taong puno ng galit. Ang tunog ng pagbagsak ni Maya sa matigas na sahig na nara ay nanatili sa aking alaala. Kalabog, isang malakas at hungkag na tunog. Sinundan ito ng pagsinghap ng anak ko. Tila nawalan siya ng hangin sa dibdib. Napadulas ang maliliit niyang kamay sa makintab na sahig habang pilit niyang binabalanse ang sarili. Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo. Tumigil ang tawanan. Tumigil ang pag-ikot ng lechon sa isip ng bawat isa. At sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Don Ricardo. Ang boses niya ay malamig, walang bahid ng pagsisisi. Sabi niya, ang upuang iyan ay para sa tunay kong apo. Tunay. Inulit ko ang salitang iyon sa isip ko. Tunay. Dugtong pa niya, lumayas ka diyan. Bumagsak si Maya sa paanan ng 20 matatanda. 20 kamag-anak na ang tanging ginawa ay umiwas ng tingin. Walang kumilos. Walang tumulong. Tiningnan ko ang aking ina, si Doña Pachita. Siya na palaging nagsasabing mahal niya ang mga bata. Ang inaasahan kong magiging peacemaker. Pero anong ginawa niya? Tinitigan lang niya ang bulaklak sa gitna ng mesa. Parang biglang naging napaka-interesante nito. Tiningnan ko ang ate ko, si Isabel. Nakita kong mabilis niyang hinila ang anak niyang si Sofia palayo, na para bang may nakakahawang sakit si Maya. Ang mga mata ni Isabel ay nanunuri, nagkalkula kung paano ito makakaapekto sa kanya, pero wala ni katiting na awa.
Isang tissue ang nahulog mula sa kandungan ng isang tita. Iyon lang ang gumalaw. Si Maya? Tumingala siya sa akin. Hindi pa siya umiiyak. Nasa mukha niya ang matinding pagkalito. Ang mga mata niya ay nanlalaki, naghahanap ng sagot sa tanong na hindi niya kayang bigkasin. Bakit po? Iyon ang tanong sa mga mata niya. Bakit ako sinaktan ni Lolo? Doon ko napagtanto ang isang bagay. Isang bagay na matagal ko nang dapat inamin sa sarili ko. Hindi ligtas ang anak ko sa pamilyang ito. Hindi kailanman. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Ang galit na naramdaman ko ay hindi maingay. Ito ay tahimik. Ito ay malamig. Ito ang klase ng galit na nararamdaman mo kapag tapos na ang lahat ng argumento at desidido ka na. Tumayo ako. Ang tunog ng pag-urong ng upuan ko sa sahig ay parang kulog sa tahimik na kwarto. Napapitlag si Don Ricardo. Hindi dahil sa ginawa niya sa apo niya, kundi dahil sa ingay na ginawa ko. Takot siya sa ingay. Takot siya sa skandalo. Iyon ang kahinaan niya. Lumapit ako kay Maya. Lumuhod ako sa harap niya. Nakita ko ang tuhod niya. Namumula na ito sa ilalim ng suot niyang puting medyas. Nanginginig ang mga kamay niya. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ko ng mahigpit na parang takot siyang baka bumuka ang lupa at lamunin siya. Bumulong ako sa kanya. Nandito si Mama. Nandito ako. Saluhin kita. Dahan-dahan ko siyang itinayo. Isang kamay sa kanyang braso, ang isa sa kanyang likod. Sumandal siya sa akin, maliit at magaan. 9 na taong gulang pa lang siya, pero parang pasa na niya ang bigat ng mundo. 9 na taong gulang at natuto na siyang maging invisible para hindi masaktan. Hinitay ko. Hinitay kong may magsalita. Isang sorry. Kahit isang tanong lang na, ayos ka lang ba, Hija? Pero wala. Si Doña Pasita, abala pa rin sa pagtingin sa kawalan. Si Isabel, abala sa pag-aayos ng buhok ni Sofia. Ang ibang mga tita at tito, nagkunwaring busy sa pag-inom ng alak o pag-aayos ng kanilang plato. Sa wakas, tumikhim si Don Ricardo. Sabi niya, hindi siya dapat umupo doon. Ang pwestong iyon ay para sa pamilya. 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 Ang salitang iyon ay bumagsak sa dibdib ko na parang bato. Mabigat. Masakit. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito nakapagpaiyak sa akin. Yumuko ako at kinuha ang bag ko sa tabi ng upuan. Ang hawakan ng bag ay pamilyar sa aking palad. Ito ang sandata ko. Naramdaman ni Maya na aalis na kami. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Takot ang nasa mukha niya. Ayos lang, bulong ko sa kanya. Aalis na tayo. Doon lang tumingin sa akin ang ina ko, si Doña Pasita. Mabilis siyang nagsalita. Elena, huwag kang gumawa ng eksena. Pasko ngayon, muntik na akong matawa. Eksena? Ang asawa niya ay nanulak ng bata, pero ako ang pinagbabawalan gumawa ng eksena? Hindi ko siya sinagot. Naglakad ako pabalik sa mesa. Sa tapat mismo ni na Don Ricardo at Doña Pasita, binuksan ko ang bag ko. Ziip, ang tunog ng zipper ay malinaw sa katahimikan. Dumukot ako sa loob. Inilabas ko ang isang brown envelope, manipis, walang tatak, walang dekorasyon. Simple lang ito, pero ito ang pinakamabigat na bagay sa kwartong iyon. Ibinaba ko ito sa mesa, dahan-dahan. Inilagay ko ito sa pagitan ng magandang queso de bola at baso ng alak ni Don Ricardo. Tiningnan ko siya sa mata. Tinitigan ko siya ng matagal. Namutla siya. Hindi ito putla ng galit. Ito ay putla ng takot. O baka, putla ng pagkabigla dahil sa wakas, lumaban na ang anak na tinuring niyang basura. Sinabi ko ang 4 na salita na paulit-ulit kong pinraktis sa utak ko bago ako pumunta dito. Sabi ko, Don Ricardo, haharapin niyo ang batas. Sa Ingles, you have been served. Sa loob ng 1 segundo, walang gumalaw. Para kaming nasa isang litrato. Tapos, nabitawan ni Doña Pasita ang hawak niyang tinidor. Klang. Tumama ito sa porselanang plato. Mabilis na dinampot ni Don Ricardo ang envelope. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Ang papel ay kumaluskos sa kanyang mga daliri. Hindi ko na hinintay na basahin niya ang laman. Alam ko na kung ano iyon. Alam na niya kung ano iyon. Tumalikod ako. Binuhat ko si Maya. Isinubsob niya ang mukha niya sa leeg ko.
Ramdam ko ang mainit at hindi pantay niyang paghinga. Ang mga luha niya ay nagsimula nang bumasa sa balikat ko. Naglakad ako palabas ng pinto. Sa likuran namin, nabasag ang katahimikan. Hindi dahil sa humingi sila ng tawad, kundi dahil nagkagulo na sila. Narinig ko ang boses ni Isabel na matinis. Narinig ko ang pagkataranta ni Doña Pasita. Narinig ko ang galit na sigaw ni Don Ricardo. Pero wala na silang magagawa. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa mukha ko paglabas ng pinto. Napatingin ako sa langit, madilim, pero may mga bituin. Hindi ako lumingon pabalik sa malaking bahay na iyon. Dahil ang anumang nangyayari sa loob ng bahay na iyon ngayon, wala na kaming pakialam. Tapos na ang pagiging biktima namin. Nagsimula na ang aking paghihiganti. At nagsimula ito sa isang simpleng brown envelope sa gitna ng kanilang marangyang Noche Buena. Kabanata 2. Ang mga peklat ng kahapon. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang lahat. Wala kang maririnig kundi ang mahinang ugong ng makina at ang tunog ng hangin sa labas. Hindi ako nagbukas ng radyo. Ayokong marinig ang mga masayang kanta ng Pasko. Pakiramdam ko, insulto ang mga ito sa nararamdaman namin ngayon. Si Maya ay nakaupo sa tabi ko sa passenger seat. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong ng maayos sa kanyang kandungan. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, tinititigan ang mga ilaw sa kalsada na dumadaan. Yellow, red, green. Ang tuhod niya ay namamagana. Nakikita ko ito kahit sa dilim. Ang balat ay banat na banat at mapula. Pero hindi siya umiinda. Wala siyang sinasabi. Mas natakot ako sa katahimikan niya kaysa kung umiyak siya. Kung umiyak siya, alam ko kung paano siya patahanin. Alam ko kung paano punasan ng luha. Pero ang katahimikang ito ang katahimikan ng isang bata na natutong magtago ng sakit dahil pakiramdam niya bawal siyang masaktan. Nagmaneho ako ng mahigpit ang hawak sa manibela. Ramdam ko ang sakit sa pangako dahil sa gigil. Ang lamig sa dibdib ko ay hindi kayang painitin ng heater ng sasakyan. Maya-maya, tinanong ko siya ng mahina. Anak, masakit ba? Nagkibit balikat lang siya. Isang maliit na galaw. Sabi niya, okay lang po, hindi ito okay. Alam ko iyon, alam niya iyon. Pero saan niya natutunan na sabihing okay lang ang hindi naman talaga okay? Sa akin ba? Huminto kami sa isang traffic light. Pula ang ilaw. Doon siya nagsalita. Ang boses niya ay basag, mahina. Parang takot siyang magkamali. Sabi niya, Ma, galit po ba sa akin si Lolo? Parang may sumuntok sa tiyan ko. Napatigil ako sa paghinga. Mabilis akong sumagot. Hindi totoo yan, anak. Pero napatigil ako. Alam kong nagsisinungaling ako. Ang mga kasinungalingan, kahit para sa ikabubuti pa, ay nabubulok din sa huli. Binago ko ang sagot ko. Sabi ko, ang sinabi ni Lolo kanina, tungkol iyon sa kanya, hindi tungkol sa iyo. Masama ang ugali niya, hindi ikaw ang may kasalanan. Tumango si Maya, pero hindi siya kumbinsido. Nakita kong kinukotkot ng mga daliri niya ang laylayan ng kanyang damit. Tapos, tinanong niya ang tanong na dumurog sa puso ko. Tanong niya, Ma, kaya po ba siya galit kasi hindi ako tunay? Kasi hindi ako totoong apo? Itinabi ko ang sasakyan, agad-agad. Sa gilid ng kalsada, binuksan ko ang hazard lights. Tik, tak, tik, tak. Ang mundo sa labas ay tuloy lang sa pag-ikot. Ang mga ibang sasakyan ay dumadaan lang. Pero sa loob ng maliit naming sasakyan, gumuho ang mundo ko. Humarap ako sa kanya. Tiningnan ko ang anak ko. Ang mukha niya ay puno ng lungkot na hindi dapat nararamdaman ng isang 9 na taong gulang. Naalala ko ang sarili ko. Bumalik ako sa nakaraan. Noong kaedad ko pa lang si Maya, ang bahay na yon, ang malaking bahay na pinanggalingan namin kanina. Sa bahay na yon, may 2 klase ng anak. Nandoon si Isabel, ang ate Isabel ko. Siya ang ilaw, siya ang bida. Kapag huminga si Isabel, pumapalakpak sila. Kapag nagsalita si Isabel, nakikinig ang lahat. At nandoon ako, si Elena. Ako ang anino, ako ang panggulo. Kapag nagsalita ako, titingin sa akin si Mama, si Doña Pasita na may babala sa mga mata. Sasabihin ng mga mata niya, tumahimik ka. Huwag mong sirain ang moment ng ate mo. Sa mga handaan, si Isabel ang laging tinatawag.
Halika dito, Hija, ang ganda-ganda mo, mana ka talaga sa amin. Ako? Ang maririnig ko lang ay, Elena, umurong ka, nakaharang ka sa daan. Si Isabel, nakukuha ang pinakamalaking parte ng lechon, ang balat na malutong. Ako? Kung ano ang matira, kung may matira. Ang paboritong laro ng ama ko, si Don Ricardo, ay ang manakit gamit ang biro. Sasabihin niya, ang taba mo naman yata ngayon. Tapos tatawa siya. Sasabihin niya, biro lang, masyado kang sensitibo. Kapag tumawa siya, tatawa rin ang lahat. Ang mga tito, ang mga tita. At kapag tumawa na ang lahat, nagiging totoo na ang sinabi niya. Nagiging katotohanan na wala akong kwenta. Na ako ay isang biro lang. Pero ang pinakamasakit ay ang hinala. Ang hinala na hindi naman binibigkas ng malakas pero naririnig mo sa mga bulungan. Noong teenager ako, narinig ko ang tita ko sa kusina. Akala niya wala ako. Sabi niya, parang hindi naman niya kamukha si Ricardo, no? Iba ang ilong, iba ang mata. Tumawa ang papa ko, narinig ko ang tawa niya. Sabi niya, well, lahat naman tayo ay may mga misteryo. Tumawa silang lahat. Walang nagtanggol sa akin. Walang nagsabi na sobra na kayo. Kahit ang nanay ko, walang imik. Ang galing niyang magligpit ng kalat, pati ang kalat ng damdamin, winawalis niya lang sa ilalim ng rug. Kaya nung tinanong ako ni Maya kung tunay ba siya, naramdaman ko ang sugat ng sarili kong pagkabata na bumuka ulit. Hinawakan ko ang mukha ni Maya. Ang maliliit niyang pisngi ay malamig. Sabi ko sa kanya at sinigurado kong matibay ang bawat salita. Kabanata 13. Ang lihim ni Lolo, babalik tayo sa nakaraan. 2 linggo bago ang nangyari sa Noche Buena. 2 linggo bago ko ibagsak ang brown envelope sa harap ng aking ama. Tahimik ang buhay ko noon, o mas tamang sabihin, sanay na ako sa katahimikan ng pagiging api. Isang hapon, tumunog ang cellphone ko. Ang pangalan ni Ate Isabel ang lumabas sa screen. Hindi ako kinabahan. Sanay na ako. Kapag tumatawag si Isabel, hindi ito para mangumusta. Hindi ito para magtanong kung kumain na ba ako. Tumatawag lang siya kapag may kailangan siya. Sinagot ko ang telepono. Elena, ang sabi niya. Walang hello, walang good afternoon. Elena, bantayan mo muna si Sofia. May work call ako. 1 oras lang. Work call? Alam ko ang ibig sabihin noon sa lengguwahe ni Isabel. Ibig sabihin, pupunta siya sa spa. O makikipagkape sa mga kumare niya, o mag-shopping. Pero dahil ako si Elena, ang mabait na kapatid, ang utusang kapatid, pumayag ako. Sabi ko, sige ate, papunta na ako. Dahil sa pamilyang ito, ang pagtanggi ay may kapalit na sumbat. Sasabihin nila na wala akong utang na loob. Sasabihin nila na, matapos ka naming palakihin, hindi mo man lang mabantayan ang pamangkin mo? Kaya nagmaneho ako papunta sa bahay niya. Ang bahay ni Isabel ay maganda, malaki, may mataas na gate, may hardin na puno ng orchids. Ang sahig ay marmol na kumikintab, ang mga muebles ay imported. Lagi kong iniisip noon, ang swerte naman ni ate, ang galing niya sigurong mag-ipon. O baka sadyang pinagpala lang siya. Pagdating ko, sinalubong ako ng anak niyang si Sofia. Mas matanda siya ng kaunti kay Maya. Nakasuot siya ng magandang damit, parang prinsesa. Umalis agad si Isabel. Nagmamadali. Ni hindi man lang ako tiningnan sa mata. Sabi lang niya, alam ni Sofia ang rules. Bawal ang gadgets. Umalis siya na parang hangin. Naiwan ako sa malaking bahay na amoy mamahaling pabango. Naglalaro si Sofia sa sahig. Tahimik lang ako sa isang tabi. Nagliligpit ng mga kalat. Nakasanayan ko na ito. Kahit saang bahay ako magpunta, kusa akong nagliligpit. Ito ang reflex ng taong laging pinaparamdam na abala siya. Sa coffee table, sa gitna ng sala, may nakapatong na laptop. Ito ay isang sleek, silver na laptop. Mamahalin. Nakabukas ito ng bahagya. Umiilaw ang screen. Humuhuni ito ng mahina. Hindi ko ito ginalaw. Alam ko ang lugar ko. Bawal pakialaman ang gamit ng may gamit. Lalo na ang gamit ni Ate Isabel. Magagalit siya. Sasabihin niyang nangingialam ako. Pero iba si Sofia. Si Sofia ay lumaki na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Walang bawal sa kanya. Umakyat siya sa sofa. Binuksan niya ang laptop ng maluwang. Gusto raw niyang manood ng cartoons. Lumapit ako.
Sasawayin ko sana siya. Sabi ko, Sofia, bawal yan. Hindi yan laruan. Aabutin ko na sana ang laptop para isara, pero biglang nag-refresh ang screen. Isang dokumento ang bumulaga sa akin. Ang background ay puti, ang mga letra ay itim at bold. Hindi ko kailangan maging abogado para malaman kung ano ito. Pamilyar ang format. Ito ay isang legal na dokumento. Mabigat. Opisyal. At sa pinakataas na bahagi, nakasulat ang pangalan ng isang tao na matagal ko nang hindi nakikita. Don Federico, ang lolo ko, ang ama ng papa ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang binuhusan ako ng yelo. Napaupo ako sa sofa sa tabi ni Sofia. Si Lolo Federico, siya lang ang taong nagparamdam sa akin na may halaga ako sa pamilyang ito. Hindi siya malambing, hindi siya mayakap, pero kapag tinutukso ako ni Papa noon, tinatapik ni Lolo ang balikat ko. Sasabihin niya, "Matalino ka, Elena. Huwag mong hayaang purulin nila ang utak mo." Nung namatay siya, nagbago ang lahat. Ang sabi ni Papa, si Lolo ay namatay na mahirap, walang iniwan, zero. Sabi ni Mama, pasensya na Elena, walang naiwan para sa iyo. Naniwala ako. Bakit hindi ako maniniwala? Magulang ko sila. Ang akala ko, hindi magsisinungaling ang magulang sa anak tungkol sa ganitong bagay. Pero ngayon, nakatitig ako sa ebidensya. Binasa ko ang dokumento. Mabilis ang tibok ng puso ko. Dugdug, dugdug, trust fund, beneficiaries, distribution. At doon, sa gitna ng pahina, nakita ko ang pangalan ko. Buong pangalan ko. Hindi nickname, hindi anak sa labas, kundi ang legal kong pangalan. Nakasulat ito ng malinaw, katabi ng pangalan ni Isabel. Nag-scroll ako pababa. Nanginginig ang kamay ko, hindi ko mapigilan. Nakita ko ang halaga, napatakip ako ng bibig. 25 milyong piso, 25 million pesos. Ang trust fund na iniwan ni Lolo ay nagkakahalaga ng 25 milyong piso. Trust fund. At ang nakalagay sa hatian? 50-50. Kalahati kay Isabel, kalahati sa akin. Ibig sabihin, mayroon dapat akong 12 milyong piso at kalahati. 12.5 million pesos. Bumalik sa isip ko ang mga alaala. Kabanata 4. Ang katotohanan sa likod ng mana at ang huling desisyon. Nandito ako ngayon sa opisina ni Attorney Cruz. Malamig, tahimik, amoy luma ang mga papel sa paligid. Nakaupo ako sa isang silyang gawa sa kahoy. Matigas ito sa likod ko, ramdam na ramdam ko ang ngalay sa aking balakang, ang balakang na masakit pa rin hanggang ngayon. Tinitigan ko ang baso ng tubig sa lamesa. Nanginginig ang tubig, nanginginig din kasi ang mga kamay ko. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa kaba at dahil sa galit na pilit kong pinipigil sa aking dibdib. Nasa harap ko si Attorney Cruz. Matanda na rin siya katulad ko. Puti na ang buhok, kulubot na ang noo, pero matalas pa rin ang kanyang mga mata. Kilala niya ang asawa ko noon. Matagal na silang magkaibigan, kaya alam kong mapagkakatiwalaan ko siya. Huminga ako ng malalim. Inayos ni Attorney ang kanyang salamin. Tumingin siya sa akin ng may awa. Ayaw ko sana ng awa. Pero sa edad kong ito, parang iyon na lang ang laging ibinibigay sa akin ng tao. Sinimulan niyang magpaliwanag. Mabagal ang pagsasalita niya. Malinaw. Parang iniisa-isa niya ang bawat salita para siguraduhin na naiintindihan ko ang bigat ng sitwasyon. Ang sabi niya, totoo raw ang hinala ko. May iniwan ngang pondo para sa akin. May trust fund. Nakapangalan sa akin. Karapatan ko ito. 12 milyong piso. Uulitin ko sa isip ko, 12 milyong piso. Napakalaking halaga. Sa halagang iyon, kaya ko sanang mabuhay ng maginhawa. Kaya ko sanang magpagamot sa magagandang ospital. Kaya ko sanang kumain ng masarap araw-araw nang hindi naghihintay ng tira-tira. Hindi ko na kailangang maging pabigat kahit kanino. Pero tumigil si Attorney, may lungkot sa kanyang mukha. Kumuha siya ng isang kapirasong papel at iniabot sa akin. Ang sabi niya, tingnan ko raw ang balance, ang natitirang pera. Kinuha ko ang papel, isinuot ko ang aking salamin. Nanlaki ang mga mata ko, parang huminto ang tibok ng puso ko. 2 milyon na lang, 2 milyong piso na lang ang natitira. Saan napunta ang mahigit 10 milyon? Paano naubos ang ganoon kalaking pera nang hindi ko alam? Ipinaliwanag ni Attorney Cruz ang nangyari. Ayon sa mga dokumento,
Unti-unting withdraw ang pera. Buwan-buwan, taon-taon. At sino ang kumuha? Si Isabel. Si Isabel na asawa ng anak ko. Ang manugang ko na akala mo ay santa kung humarap sa ibang tao. Habang nagsasalita si attorney, bumalik sa alaala ko ang mga nakaraang taon. Naalala ko noong isang taon. Tuwang-tuwa si Isabel. May bago daw silang sasakyan, isang malaking SUV, kulay puti, makintab. Ang sabi niya, kailangan daw nila yon para sa negosyo, pero galing pala sa pera ko. Naalala ko rin noong ipaayos nila ang bahay, nagpalagay sila ng bagong tiles, nagpagawa ng extension sa likod para sa dirty kitchen. Ang gaganda ng mga gamit. Imported pa daw ang sofa set sa sala. Ako naman, natutulog sa maliit na kwarto sa ilalim ng hagdan. Mainit. Masikip. Galing pala sa akin ang ipinambayad doon. Ang sakit, isipin. Ang sakit, sakit. Ang perang dapat ay sumasagip sa akin sa panahon ng aking katandaan, ginamit nila para sa luho. Ginamit nila para magpasikat sa mga kumare ni Isabel. Ginamit nila para magbuhay mayaman habang ako ay nagtitiis. Napapikit ako. Naramdaman kong tumulo ang luha sa pisngi ko. Mainit ang luha. Inabutan ako ni attorney ng tissue. Ang sabi niya sa akin, kailangan daw nating kumilos. Kailangan daw nating bawiin ang karapatan ko. May inihanda siyang dokumento, isang formal na reklamo, isang demanda. Kailangan ko lang daw pirmahan. Kapag pinirmahan ko ito, magsasampa kami ng kaso. Oobligahin natin si Isabel na ilabas ang lahat ng resibo. Ipapaliwanag niya kung saan napunta ang bawat sentimo. At sisingilin natin siya. Tinitigan ko ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Noong una, nagdadalawang isip ako. Pamilya pa rin sila. Sa kultura nating mga Pilipino, napakahirap magdemanda ng kadugo. Nakakahiya. Iisipin ng mga kapitbahay, wala kaming utang na loob. Iisipin nila, matanda na ako, naghahanap pa ako ng gulo. Ang plano ko sana, palipasin muna ang Pasko. Sabi ko sa sarili ko noon, saka na. Pagkatapos na lang ng Three Kings, pagkatapos na lang ng mga handaan, ayokong sirain ang Noche Buena, ayokong maging dahilan ng away habang nagkakasiyahan ng lahat. Pero, nagbago ang lahat noong gabing iyon. Noong gabi ng Noche Buena. Sariwang-sariwa pa sa isip ko ang nangyari. Masaya ang tugtog ng Pasko. Amoy na amoy ko ang hamon at queso de bola sa lamesa. Naririnig ko ang tawanan ng mga apo ko. Lumapit ako kay Isabel noon. Gusto ko lang sanang humingi ng kaunting pera. Pambili lang ng gamot ko sa high blood. Ubus na kasi at sumasakit na rin ang ulo ko. Pero ano ang ginawa niya? Dahan-dahan, ibinaba ko ang cellphone. Pinindot ko ang block. Pinura ko ang mga mensahe. Hindi ko kailangan ng lason sa buhay ko ngayon. Tumingin ako kay Maya. Nakayukom pa rin ang kamao ng bata. Umiiyak siya para sa akin. Lola, sabi ni Maya, basag ang boses. Bakit po sila ganyan? Bakit ang galing nilang magsinungaling? Ang dami nang naniniwala sa kanila. Lumapit ako kay Maya. Kabanata 6. Ang mapanirang pagtatangka. Anak sa labas. Minsan, sa buhay, may mga pagkakataong tila ang lahat ng iyong pinaghirapan ay biglang malalagay sa alanganin. Para kay Elena, ang pagkakataong iyon ay dumating ng hindi inaasahan, dala ng isang manipis na papel na naglalaman ng isang malaking paratang. Si Don Ricardo, sa kanyang desperasyon na itago ang kanyang mga maling ginawa, ay gumamit ng isang sandatang tinatawag na anak sa labas. Isang paratang na kayang yumanig sa pundasyon ng pagkatao at karapatan ng sinuman. Mga minamahal kong kababayan, lalo na ang mga nakatatanda nating kapatid na puno ng karunungan. Nagsimulang magsalita ang boses, malambot at tila isang kaibigan na nagkukwento sa tabi ng hapag. Sa ating buhay, marami tayong pinagdadaanan. May mga unos na dumarating, mga pagsubok na sinusubok ang ating katatagan. Ngunit ang pinakamabigat minsan ay hindi ang mga bagyong nakikita natin sa labas, kundi ang mga unos na bumabagyo sa ating pagkatao, sa ating dangal. Ang abogado ni Don Ricardo, si Attorney Cruz, isang taong tila laging may dalang bigat ng mga lihim, ay naghain ng isang kahilingan sa korte. Hindi ito tungkol sa pera o ari-arian lamang, kundi sa mismong pagkakakilanlan ni Elena. Ang bintang,
Si Elena ay isang anak sa labas. Ang ibig sabihin nito, isang anak na ipinanganak sa labas ng kasal. Sa mata ng batas, at lalo na sa pananaw ng lipunan noon, ito ay isang malaking mantsa. Isang dahilan para pagdudahan ang lahat. Isipin niyo po, mga lola at lolo, patuloy ng boses, na nagbibigay ng espasyo para sa pagmumuni-muni. Paano kung ang inyong pinagkakatiwalaan, ang taong inyong inakala na kabalikat, ay biglang igigiit na hindi kayo tunay na kabilang? Na ang inyong lugar ay hindi dapat sa inyo? Masakit, hindi ba? Napakasakit. Bilang isang paraan ng panunulsol o marahil ay isang paglapastangan, nagpadala sila ng isang DNA testing kit sa bahay ni Elena. Isipin ninyo ang pagtanggap ng ganoong bagay. Isang kahon na naglalaman ng mga gamit para patunayan kung sino ka ba talaga. Para bang sinasabi, kailangan naming patunayan kung anak ka nga ba talaga niya. Baka hindi. Isang malaking kahihiyan, isang paratang na walang katotohanan. Ngunit dito nagbago ang lahat. Sa halip na matakot, sa halip na magutom sa pagdududa, si Elena ay nagpakita ng kakaibang tapang. Hindi siya bumagsak, hindi siya nagpadala sa takot. Kanyang maingat na isinantabi ang kahon. Para bang sinasabi, hindi ito ang paraan para malaman ang katotohanan. Hindi ganito ang pagharap sa mga isyu. Nakakatuwa po talaga ang tibay ng puso ng ating bida, may bahid ng paghanga sa tono. Sa halip na magtago, hinarap niya ang hamon, pero hindi sa paraang gusto ng kanyang kalaban. Hindi sa pamamagitan ng mga simpleng test tube, kundi sa pamamagitan ng lakas ng kanyang isip at ng katwiran. Ang labanan ay hindi na mangyayari sa isang laboratorio. Mangyayari ito sa loob ng isang silid-korte. At ang sandata ni Elena ay hindi DNA, kundi mga dokumento. Mga papel na nagpapatunay ng kanyang karapatan. Sa halip na direktang makipag-usap, ipinagtanggol ni Elena ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi kay Attorney Cruz na siya namang magsasabi sa korte sa isang malinaw at hindi matitinag na paraan. Kahit na tayo ay magkadugo o hindi, ito ang mga salitang naging pilosopiya ni Elena, na tila paulit-ulit niyang binibigkas sa kanyang isipan, nagbibigay diin sa bawat salita. Ang pangalan na nakatala sa tiwala ay legal, at ang namamahala sa pondo, walang karapatang magnakaw. Maikling pangungusap, ngunit puno ng bigat. Ang paggamit ng mga tuldok at kuwit ay tila lumilikha ng mga sandali ng paghinto, mga pagkakataong mapagnilaya ng lalim ng mga salitang iyon. Ang pag-uulit sa kanyang isipan ay nagpapatibay sa kahulugan. Walang komplikadong mga salita, walang mahahabang paliwanag. Malinaw, diretso, tunay. Ang mensahe ay malinaw para sa lahat, lalo na sa mga nakatatanda na pinahahalagahan ang katapatan at legalidad. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng iba o kung ano ang kanilang pilit na ipaparamdam. Ang mahalaga ay ang nakasulat, ang legal na katayuan, ang tiwala na ipinagkaloob. Dito po natin makikita ang tunay na ganda ng batas at ang tibay ng isang taong may paninindigan, sabi ng boses, na nagpapahiwatig ng isang malalim na paghanga. Ang pagiging anak sa labas ay hindi kailanman dapat maging dahilan para alisin ang karapatan ng isang tao. Lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang integridad at ang pagiging tapat sa tungkulin. Ang mga salitang walang karapatang magnakaw ay binigkas na may pagbibigay diin na parang tumatagos sa puso ng sinumang nakikinig. Hindi kailangan ng malalakas na sigaw o emosyonal na pagbubuhos. Sapat na ang kalinawan ng katotohanan at ang husay sa paggamit ng mga salita upang mailahad ito. Sa Pilipinas, kung saan malaki ang respeto sa pamilya at sa mga nakatatanda, ang paratang na anak sa labas ay may mabigat na bigat. Ngunit sa kwentong ito, ipinapakita ni Elena na ang tibay ng karakter, ang katapatan sa prinsipyo at ang malinaw na paggamit ng batas ay mas makapangyarihan kaysa anumang paninirang puri. Ang perang nawala kay Don Ricardo ay mahalaga, ngunit ang higit na mahalaga ay ang ipaglaban ang katotohanan at ang karapatan sa paraang marangal at may dignidad. Ang mga Pilipinong nakatatanda ay madalas na pinahahalagahan ang mga kwentong nagpapakita ng katatagan sa harap ng kahirapan
at kawalan ng katarungan. Ito ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa at nagpapatibay sa kanilang paniniwala na ang kabutihan ay laging mananaig, lalo na kung ito ay ipaglalaban ng may talino at katapangan. Ang bawat salita, ang bawat paghinto ay dinisenyo upang maging kaaya-aya sa pandinig na parang isang matandang nagkukuwento ng isang mahalagang aral ng buhay. Kabanata 7. Ang pagkakatyabwat ng ina, Doña Pachita. Ang buhay ay minsan parang isang mahabang nobela, hindi ba? May mga tauhan na hindi mo inaasahan, mga lihim na unti-unting nabubunyag. Sa ating patuloy na paglalakbay sa kwento ni Elena, isang bagong kabanata ang nagbubukas, isang kabanata na naglalaman ng isang malalim na kirot, ang pagtuklas sa tunay na papel ng isang ina. Mga minamahal kong kaibigan, lalo na ang ating mga magigiting na lola at lolo, nagsimula ang tinig, na may kasamang init at pag-unawa, tila isang apo na nakikinig sa mga kwento ng kanyang lola. Alam niyo po, sa pamilya, ang pagtitiwala ang pinakamahalagang pundasyon, lalo na sa pagitan ng magulang at anak. Kapag nabasag ang pagtitiwalang iyan, napakabigat po ng pakiramdam. Ang mga salita ni Elena na nabigkas sa korte ay nagdulot ng malaking epekto. Ang paghahanap ng katotohanan ay hindi natapos sa kung sino si Elena, kundi sa kung sino ang nasa likod ng lahat ng panlilinlang. Ang korte, sa kanilang paghahanap ng hustisya, ay nag-utos ng isang detalyadong pagsusuri sa mga daloy ng pera. Isang hakbang na tila maliit lamang, ngunit nagdala ng mga katotohanang kasing bigat ng mga bundok. Nang hingi po sila ng mga papeles, ang paglalarawan ng boses, malinaw at dahan-dahan na tila nagpapakita ng bawat hakbang. Mga listahan, mga pirma, kung saan napunta ang bawat sentimo ng pinaghirapan. Sa Pilipinas, kung nasaan ang pera, doon din po madalas ang simula ng mga kwentong hindi kaaya-aya. At sa pagsusuring iyon, ang katotohanan ay lumitaw, hindi sa maliwanag na liwanag, kundi sa kadiliman ng mga numero. Hindi lamang pala si Don Ricardo ang nasa likod ng mga ilegal na pagkuha ng pera. May iba pa. Isang tao na palaging tila mahina, tila biktima rin ng pangyayari. Isang tao na palaging nasa tabi ni Don Ricardo, nagpapakita ng kanyang pagkamahinahon at pagiging sunod-sunuran. Si Doña Pasita, ang ina. Talaga po mga kaibigan, may bahid ng pagtataka at lungkot sa tinig. Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ang may kakayahang gumawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Si Doña Pachita, ang ina ni Elena, ang dating tila isang ulap na walang lakas, ay siya palang pumipirma sa mga utos ng pagwi-withdraw ng pera. Ang kanyang pagiging mahina, ang kanyang pagiging tila laging naaapi, ay isang takip lamang pala. Isang mahusay na pagpapanggap. Sa likod ng mga ngiti at mga hikbi, siya pala ang nagbibigay daan para makuha ang yaman ng sarili niyang anak. Ang pera na dapat ay para kay Elena, ang kanyang mana ay napunta sa ibang tao, kay Isabel. Hindi ko po alam kung ano ang mas masakit, ang pagmumuni-muni ng boses na tila tumatagos sa puso ng mga nakikinig. Ang malaman na pinagkaitan ka ng iyong ama, o ang malaman na ang iyong ina, ang ina na dapat sana ay tagapagtanggol mo, ay siya pa ang tumulong sa kanila. Natuklasan ni Elena ang katotohanan. Ang kanyang ina ay hindi lamang isang kasangkapan. Siya ay isang kasabwat. Isang taong aktibong tumulong sa pagnanakaw ng sariling yaman ng kanyang anak. Ang sakit na ito ay naiiba sa sakit ng panloloko. Ito ay isang sugat sa pinakapundasyon ng pagkatao, sa konsepto ng pamilya. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi nagpatigil kay Elena. Sa halip, ito ang nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Isang uri ng determinasyon na hindi kayang yumanig ng kahit ano pa. Ang kanyang pagkadismaya ay naging malinaw na desisyon. Wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pagpapanggap. Sa edad na ito po, mga lola at lolo, ang pagpapaliwanag na may kasamang pagbibigay diin, marami na tayong natutunan sa buhay. Natutunan natin na hindi lahat ng mukhang mabuti ay mabuti talaga. At ang tunay na pagmamahal ay hindi nakikita sa mga salita lamang, kundi sa mga gawa.
Ang gawa ni Doña Pasita, malinaw na hindi pagmamahal. Ang paggamit ng mga maikling pangungusap ay nagbibigay ng bigat sa bawat pahayag. Halimbawa, ang paghihiwalay ng parira lang, siya pala ang pumipirma sa mga utos ng pagwi-withdraw ng pera. Bilang isang hiwalay na ideya ay nagbibigay ng puwang para sa pagproseso ng impormasyon. Ang mga kuwit at tuldok ay tila mga hininga, mga paghinto na nagpapahintulot sa tagapakinig na damhin ang bigat ng bawat salita. Nang malaman ni Elena ang katotohanan, ang pagpapatuloy na tila nagtatapos sa isang mahalagang aral, hindi siya nagmukmok, hindi siya nagpadala sa galit. Bagkus, ginamit niya ang sakit na iyon para lalong tumibay, para mas maging malinaw ang kanyang paninindigan. Ang kwento ni Elena ay nagpapakita ng isang mahalagang aspeto ng kultura ng Pilipinas. Ang pagpapahalaga sa pamilya, ngunit pati na rin ang pagkilala sa mga pagkakamali at panloloko, gaano man ito kasakit. Para sa mga nakatatanda, ang ganitong uri ng kwento ay nagbibigay ng aral na hindi lahat ng obligasyon sa pamilya ay nangangahulugan ng pagpapatawad sa maling gawa. Mahalaga ang pagiging tapat sa sarili at sa batas. Ang pagbanggit sa pangalang Isabel ay tila isang mabilis na pagguhit ng imahe, ang taong pinagkakalooban ng yaman na dapat ay kay Elena. Hindi ito kailangan ng mahabang paliwanag dahil ang konteksto ay malinaw na. Ang pagiging mahina ay hindi dahilan para gumawa ng masama, ang pagtatapos na may diin sa moralidad. At ang pagiging ina ay hindi lisensya para manloko. Ang hustisya, mga kaibigan, ay para sa lahat. At si Elena, sa kanyang pagharap sa katotohanan, ay ipinakita niya na mas makapangyarihan ang katotohanan kaysa sa anumang pagpapanggap. Ang paggamit ng mga simpleng salita, ang pag-iwas sa komplikadong pangungusap, at ang pagbibigay ng espasyo para sa pagmumuni-muni sa pamamagitan ng tamang paggamit ng mga bantas, ay ginagawa ang kwentong ito na perpekto para sa AI voice. Ito ay parang isang kaibigan na nagbabahagi ng isang kwentong puno ng aral na may tapos na pag-asa at katatagan. Kabanata 8. Ang hatol at ang halaga ng bahay ng ninuno. Ang bawat kwento, gaano man kahaba, ay may katapusan. At sa kwento ni Elena, ang katapusan na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtatapos ng isang pagsubok, kundi tungkol sa pagkamit ng hustisya. Isang hustisyang matagal na hinintay, isang hustisyang isinulat sa malinaw na papel na may itim na tinta. Mga minamahal kong kasama sa paglalakbay na ito, nagsimula ang tinig, puno ng katiyakan at pagtatapos. Nakarating na tayo sa pinakatatapos na bahagi ng ating kwento. Ang sandaling hinatulan ang katotohanan, ang sandaling nagkaroon ng kapayapaan ang puso. Sa huling pagdinig sa korte, ang lahat ay nakabitin sa manipis na sinulid. Si Elena, ang kanyang ina, ang kanyang ama-amahan at ang mga abogado. Ang hangin ay tila mabigat, puno ng mga hindi nasasabing salita at mga natatagong damdamin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tinig ang umalingaw-ngaw, ang tinig ng hukom. Sa ating bansa, ang Pilipinas, ang paglalarawan ng boses na may kasamang pagpapahalaga sa legal na sistema. Ang batas ay naroon upang magbigay ng gabay at katarungan. Hindi ito laruan na pwedeng paglaruan ng mga taong may masasamang hangarin. Ang mga argumento tungkol sa pagdududa sa pagiging magkadugo, ang paratang na anak sa labas, ay binasag, binaliwala. Hindi ito naging basehan para ipagtanggol ang panloloko. Ang hukuman ay malinaw. Ang mga dokumento, ang mga pirma, ang mga transaksyon, iyon ang mga ebidensyang mahalaga. Hindi po natin pwedeng gamitin ang kung sino ang magulang natin para lang pagtakpan ng ating mga kasalanan, ang paliwanag ng boses na tila isang guro na nagtuturo sa kanyang mga estudyante. Ang pagiging anak ay isang biyaya, hindi isang sandata para manakit. Ang hatol ay ibinaba, isang desisyong hindi na mababago. Si Don Ricardo at Doña Pasita, ang magkasabwat sa krimen, ay inutusang isauli ang lahat, hindi lamang ang orihinal na halaga ng pera, kundi pati na rin ang interes at ang mga multa. Sa kabuuan, ang halagang kanilang kailangang bayaran ay umaabot sa humigit kumulang 20 milyong piso. 20 milyong piso
ang pag-uulit ng boses na nagbibigay ng malaking diin sa halaga. Malaking halaga po iyan. Sa ating mga kababayan, lalo na sa mga senior citizen, ito ay katumbas ng napakaraming taon ng pag-iipon. Hindi ito basta-basta. Upang mabayaran ang malaking halagang ito, isang bagay na napakahalaga, isang simbolo ng kanilang pamilya, ang kailangang isakripisyo. Ang bahay ng ninuno, isang lugar na puno ng alaala. Simbolo ng kanilang kasaysayan, ng kanilang pagkakakilanlan. Para sa mga Pilipinong nakatatanda, ang ganitong uri ng bahay ay hindi lamang simpleng tirahan. Ito ay isang sagradong lugar. Dito lumaki ang mga magulang, dito naglaro ang mga lolo at lola noong bata pa sila. Ito ang tahanan ng mga ninuno. Isipin niyo po, mga kababayan, ang paglalarawan ng boses na puno ng pagpapahalaga sa tradisyon. Ang pagkawala ng isang bahay ng ninuno ay parang pagkawala ng isang piraso ng inyong kaluluwa. Ito ang nagsasalaysay ng inyong pinagmulan. Ngunit ang batas ay batas, at ang hatol ay kailangang sundin. Upang matugunan ang 20 milyong piso na kinakailangan ng korte, walang nagawa sina Don Ricardo at Doña Pasita kundi ibenta ang kanilang ipinagmamalaking bahay ng ninuno. Ang tahanan na kanilang pinaghirapan, ang tahanan na puno ng kanilang kasaysayan. Kailangang ipagpalit para sa isang mas maliit at mas simpleng lugar na paupahan. Ang dating malaking bahay na may malawak na bakuran, ang paglalarawan, na may kasamang paghahambing sa kasalukuyang sitwasyon, ay napalitan ng isang maliit na espasyo. Isang lugar na sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang paglipat sa isang masikip at hindi kilalang lugar ay isang malaking pagsubok, lalo na para sa mga taong nasanay sa karangyaan at luho. Ngunit ito ang naging kapalit ng kanilang mga naging desisyon. Ang pagkawala ng bahay ng ninuno ay isang malaking dagok sa kanilang karangalan at sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang kilalang pamilya. Ang pagiging marangal po ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng pera, ang pagtuturo ng boses na nagpapalalim sa aral ng kwento. Nasusukat ito sa katapatan, sa integridad, at sa paggalang sa batas at sa kapwa. Sa kabilang banda, si Elena. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, natamo niya ang hustisya. Ang kanyang pangalan ay nalinis. Ang kanyang karapatan ay naibalik. Hindi man sa paraan na inaasahan niya noong una, ngunit sa paraan na tapat sa batas at sa katotohanan. Nangyari po ang katarungan, ang pagtatapos na puno ng kapanatagan. Hindi man naging madali ang daan, ngunit ang pagiging tapat sa sarili at sa prinsipyo ay laging nagbubunga ng kabutihan. Ang hatol ng korte ay hindi lamang isang pagpaparusa. Ito rin ay isang mensahe na ang panloloko at pagnanakaw, gaano man ito kalaki o kaliit, ay may kaakibat na kapalit. At ang kapalit na ito ay maaaring masakit, tulad ng pagkawala ng isang bahay na puno ng alaala ng mga ninuno. Ang kwento ni Elena ay nagtatapos hindi sa isang malungkot na nota, kundi sa isang matibay na pagpapatunay na ang katotohanan at katarungan ay laging mananaig. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang pagiging matatag, tapat at may paninindigan ay ang mga katangiang tunay na nagpapayaman sa isang tao. Para sa ating mga nakatatanda, ang pagtatapos ng boses na may kasamang pagmamahal at pag-asa, ang mga aral na ito ay mahalaga. Ibahagi natin ito sa ating mga apo, upang sila rin ay lumaking matatag, tapat at may pagmamahal sa ating kapwa at sa ating bayan. Ang hustisya sa huli ay para sa lahat. Ang pagtatapos na ito ay nag-iiwan ng pakiramdam ng kapayapaan at inspirasyon. Ito ay nagpapakita na kahit gaano kahirap ang buhay, ang pagharap sa mga problema ng may katatagan at katapatan ay ang pinakamahusay na paraan upang makamit ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Kabanata 9, ang huling sampal, ang resulta ng DNA. Ang bawat paglalakbay, gaano man kahirap, ay may mga tanong na naiiwan. Mga tanong na tila bumubulong sa puso, humahamon sa ating pagkakakilanlan. Para kay Elena,
Ang pagtatapos ng kaso sa korte ay hindi pa ganap na katapusan. May isang bagay pa na kailangan niyang malaman. Isang bagay na bumabagabag sa kanyang pagtulog, sa kanyang paggising. Mga kaibigan kong puno ng karunungan, nagsimula ang tinig na may dalang lambing at pag-unawa. Minsan hindi sapat ang panalo sa korte. Minsan, kailangan nating harapin ang pinakamalalim na katotohanan tungkol sa ating sarili, kahit na ito ay maging napakasakit. Bagaman ang mga paratang na anak sa labas ay ibinasura ng korte, ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Elena. Ang duda na itinanim ng kanyang ama-amahan ay tila hindi pa tuluyang naglalaho. Ito ay isang malaking pagdududa, hindi lamang sa kanyang pagkatao, kundi sa buong nakaraan. Kaya't minsan, sa katahimikan ng kanyang tahanan, nang malaman niyang ligtas na ang kanyang karapatan at ang kanyang pangalan ay malinis na muli, naaalala ni Elena ang kahon na kanyang itinabi. Ang kahon na naglalaman ng DNA testing kit, ang mapanlait na regalo mula sa kampo ni Don Ricardo. Ito ang pagkakataon. Binuksan niya ang aparador, ang paglalarawan, na nagbibigay diin sa pagiging pribado ng hakbang na ito. Kinuha niya ang kahon na iyon. Dati, gusto niya itong itapon, gusto niya itong kalimutan, ngunit ngayon, ibang usapan na. Sa kabila ng lahat ng naranasan, ang kanyang pagkatao ay nanatiling matatag. Ang pagiging anak sa labas ay isang paratang lamang noon. Ngayon, ito na ang mismong katanungan na kailangan niyang sagutin para sa kanyang sarili. Hindi para sa korte, hindi para kay Don Ricardo, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Kanyang inihanda ang mga kailangan, ang tinig ay nagiging mas mababa, mas seryoso. Kumuha siya ng sample tulad ng itinuro sa instruction, maingat, masusi, walang bahid ng pagmamadali. Dahil alam niyang ang resulta nito ay magbabago ng lahat. Ang mga sample ay ipinadala, at ang paghihintay ay nagsimula. Ito ay isang uri ng paghihintay na kakaiba. Hindi tulad ng paghihintay sa hatol ng korte na puno ng kaba at pag-asa para sa katarungan. Ito ay paghihintay na puno ng personal na pagtatanong. Ano nga ba talaga ang katotohanan? Mga ilang linggo ang lumipas, ang pagpapatuloy na lumilikha ng espasyo para sa paglipas ng panahon. At isang mahalagang email ang dumating. Ang subject line ay tila ordinaryo lamang. Ngunit ang laman nito ay magpapabago sa lahat. Ang resulta, ang katotohanan na matagal nang pinagtatakpan, ang katotohanan na pinagtakpan ng sariling ama ay nasa kanyang harapan na. Ang resulta ng DNA test ay nagpakita ng 99.9% na pagkakapareho. Isang pagkakapareho na hindi na mapag-aalinlanganan. Hindi lang pala siya anak ni Doña Pachita, ang tinig ay puno ng isang halo ng pagkamangha at malalim na kalungkutan. Siya rin pala ang tunay na anak ni Don Ricardo, ang sarili niyang dugo, ang kanyang sariling anak. Doon sa sandaling iyon, naintindihan ni Elena ang lahat. Ang walang basehan na pagdududa ni Don Ricardo, ang kanyang pagpapahirap, ang lahat ng paninirang ginawa sa kanya. Lahat dahil sa sariling kawalan ng tiwala ng kanyang ama. Isang ama na siya mismo ang nagluwal. Isipin niyo po, ang paghimok sa tagapakinig na damhin ang bigat ng sitwasyon, ang isang taong itinuring kang kaaway, ang taong nagpahirap sa iyo, ay siya palang tunay mong ama, na siya mismo ang dahilan kung bakit kaniya pinagdudahan. Napakasakit po ng katotohanang iyan. Ang sakit na ito ay hindi lamang isang simpleng sakit. Ito ay isang sakit na lumalalim. Isang sakit na nagmumula sa pagkaunawa na ang pinakamalapit sa kanya, ang taong dapat sana ay nagmamahal at nagpoprotekta sa kanya, ay siya pa ang naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Hindi nagpadala sa emosyon si Elena. Ang sakit na ito ay agad na naging isang malinaw na desisyon. Isang desisyon na nagpapakita ng kanyang lakas. Isang desisyon na nagsasabi na sapat na. Kumuha siya ng screenshot ng resulta, ang paglalarawan ng kanyang ginawa na nagbibigay diin sa pagiging formal ng kanyang hakbang, at ipinadala niya ito sa kanyang ama at sa kanyang ina. Walang kasamang salita, walang paliwanag,
Ang simpleng pagpapadala ng resulta na walang karagdagang mensahe ay isang mas malakas na pahayag kaysa sa anumang sigaw o saklaw na salita. Ito ay isang talamak na pagtatapos, isang malinaw na pagputol ng anumang koneksyon. Pagkatapos ipadala ang email, isang huling hakbang ang kanyang ginawa. Isang hakbang na nagpapakita ng kanyang determinasyon na hindi na magpaapekto pa. At pagkatapos, ang tinig ay nagiging malamig, na tila pinapatay ang anumang natitirang init, binlock niya ang lahat ng kanilang mga kontak. Hindi na siya makikipag-usap sa kanila, hindi na sila makakaistorbo sa kanya. Ito ang kanyang paraan ng paghihiganti. Hindi marahas, hindi madamdamin, ngunit talamak. Isang paghihiganti na isinulat sa digital na paraan. Isang paghihiganti na nagbibigay sa kanya ng ganap na kontrol. Ang resulta ng DNA ay ang kanyang huling sandata. Ang pagharang sa komunikasyon ay ang kanyang huling panalo. Para sa ating mga nakatatanda, ang pagtatapos ng boses na nagbibigay ng aral sa lahat, ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa anumang kasinungalingan. Kahit na masakit, mas mabuti nang malaman ang totoo. Dahil sa katotohanang iyan, doon tayo makakahanap ng tunay na kapayapaan at doon magsisimula ang bagong buhay. Ang huling sampal na ito, ang resulta ng DNA, ay hindi lamang nagpatunay sa kanyang pagiging anak ni Don Ricardo. Ito rin ang nagpatunay sa kanyang lakas, sa kanyang kakayahang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit at manindigan para sa kanyang sarili. Ang pagmamana ng isang malaking bahay ay hindi kasing halaga ng pagmamana ng isang malinis na konsensya at isang tunay na pagkakakilanlan. Kabanata 1, ang bagong kahulugan ng pamilya. Ang buhay, mga kaibigan, ay parang isang malaking dagat. May mga alon na nagdadala ng kaguluhan, ngunit mayroon ding mga alon na naghahatid ng kapayapaan. Pagkatapos ng lahat ng unos na pinagdaanan ni Elena, isang bagong umaga ang sumikat. Isang umaga na puno ng pag-asa at ng isang bagong kahulugan ng salitang pamilya. Pagkatapos po ng lahat ng pangyayari, nagsimula ang tinig na may kasamang lambing at kapanatagan, dumaan ang ilang linggo, mga linggong puno ng pagpapagaling, paghilom ng mga sugat, at pagtatayo ng bagong pundasyon. Naaalala pa kaya ninyo ang malaking bahay ng ninuno? Ang tahanang puno ng alaala, ngunit puno rin ng panlilinlang. Nagbago na ang lahat para kay Elena. Sa tulong ng pondong nakuha niya bilang kabayaran, bumili siya ng bagong tahanan. Hindi ito ang dating marangyang bahay, ngunit ito ay isang lugar na ligtas. Isang lugar na puno ng pagmamahal para sa kanyang anak na si Maya. Ang bagong bahay na ito, ang paglalarawan, na may kasamang halaga ng bagong buhay, ay hindi lamang pader at bubong. Ito ay isang kanlungan. Isang lugar kung saan ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan at ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Sa isang hapon, habang si Elena at si Maya ay naglalaro sa kanilang bagong hardin, isang pamilyar na figura ang lumitaw sa kanilang pintuan. Si Doña Patsita, ang dating ina na kasabwat sa panloloko. Ngayon, siya ay nakatayo roon, hindi na ang dating mahinang babae, kundi isang babaeng puno ng pagsisisi. Narito siya, ang tinig ay nagiging mababa, na parang isang sikreto na ibinubulong. Nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, nagsusumamo. Lumapit si Doña Patsita, ang kanyang mga salita ay parang mga hikbi. Inamin niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagtataksil, ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang paghingi ng tawad ay tila tunay. Ngunit ang mas matinding nais niya ay ang makita ang kanyang apo, si Maya. Ang batang hindi niya kailanman nakilala ng maayos dahil sa kanyang mga ginawa. Sabi niya, "Patawarin mo ako, anak." Ang pag-uulit ng mga salita ni Doña Pasita na parang naririnig pa rin ni Elena ang mga ito. "Gusto ko lang makita si Maya, gusto ko lang makabawi kahit kaunti." Ngunit ang mga salita ni Doña Pasita, gaano man kasakit ang kanyang pag-amin, ay hindi sapat. Ang mga sugat na iniwan niya ay malalim. Ang pagtitiwala ay nawala na. Sa isip ni Elena, ang kanyang ina ay hindi nakabilang sa kanyang bagong buhay. Sa kabila ng mga luha
Ang paglalarawan ng desisyon ni Elena, matatag siyang tumayo. Hindi siya nagpadala sa awa. Alam niya kung ano ang tama para sa kanya at para kay Maya. Maingat, ngunit may diin, ay tinanggihan ni Elena ang kanyang ina. Ang pagtanggi ay hindi madali, ngunit ito ay kinakailangan. Ang pintuan ay isinara, hindi pabalang, ngunit may kasamang bigat nang hindi na mababago. Isang malinaw na pagtatapos sa isang malungkot na kabanata. Ang pagpapatawad po ay isang magandang katangian, ang pagtuturo ng boses na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa. Ngunit ang pagprotekta sa sarili at sa iyong anak ay mas mahalaga, lalo na kung ang pagpapatawad ay maaaring magdulot ng muling pananakit. Ang pagtanggi ni Elena ay hindi tanda ng kawalang puso. Ito ay tanda ng kanyang lakas. Lakas na natutunan niya mula sa lahat ng pinagdaanan. Lakas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang pumili kung sino ang mananatili sa kanyang buhay. Ngayon, si Elena at si Maya ay magkasama, tahimik na tinatamasa ang kanilang bagong buhay. Ang pera mula sa kabayaran ay nagbigay sa kanila ng seguridad. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kapayapaan na kanyang natagpuan. Isang kapayapaan na walang katumbas na halaga. Sa kanilang bagong tahanan, malayo sa anino ng nakaraan, itinuro ni Elena kay Maya ang isang napakahalagang aral. Isang aral na isinulat sa puso, hindi sa papel. Maya, anak, ang paglalarawan ng pagtuturo ni Elena na may kasamang init at pagmamahal. Ang pamilya, hindi lang ito tungkol sa dugo. Sandaling tumigil ang boses para bigyan ng espasyo ang bigat ng mga salitang iyon. Ang tunay na pamilya, ang pagpapatuloy na may kasamang diin, ay ang mga taong nandyan para sa iyo. Ang mga taong nagpoprotekta sa iyo kapag ikaw ay nahihirapan. Ang mga taong hindi ka iiwan sa gitna ng unos. Ito ang bagong kahulugan ng pamilya para kay Elena. Isang pamilya na binuo hindi ng pinagmulan, kundi ng pagmamahal, ng pag-aalaga, at ng walang sawang suporta. Ang kanilang pagmamahalan bilang ina at anak ang siyang pinakamahalagang kayamanan. Sa edad po natin, ang pagtatapos na may kasamang pagpapala at pag-asa, marami na tayong nakita at naranasan. Marami tayong natutunan. Ang pinakamahalaga po ay ang pag-ibig na nagbubuklod sa atin at ang pagiging matatag sa harap ng anumang hamon. Ang pamilya ni Elena, si Elena at si Maya, ay patunay na ang pag-ibig at katatagan ay kayang lumikha ng isang bagong simula, isang bagong kahulugan ng pamilya. Ang kwentong ito ay nagtatapos hindi sa isang madamdaming paglalahad ng mga luha, kundi sa isang tahimik, ngunit makapangyarihang pahayag ng pagbabago at pag-asa. Ang tunay na kayamanan ay hindi material na bagay, kundi ang kapayapaan ng isip at ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo. Ang buhay, mga kaibigan, ay parang isang malaking dagat. May mga alon na nagdadala ng kaguluhan, ngunit mayroon ding mga alon na naghahatid ng kapayapaan. Pagkatapos ng lahat ng unos na pinagdaanan ni Elena, isang bagong umaga ang sumikat. Isang umaga na puno ng pag-asa at ng isang bagong kahulugan ng salitang pamilya. Pagkatapos po ng lahat ng pangyayari, nagsimula ang tinig na may kasamang lambing at kapanatagan. Dumaan ang ilang linggo. Mga linggong puno ng pagpapagaling, paghilom ng mga sugat, at pagtatayo ng bagong pundasyon. Naaalala pa kaya ninyo ang malaking bahay ng ninuno? Ang tahanang puno ng alaala, ngunit puno rin ng panlilinlang. Nagbago na ang lahat para kay Elena. Sa tulong ng pondong nakuha niya bilang kabayaran, bumili siya ng bagong tahanan. Hindi ito ang dating marangyang bahay, ngunit ito ay isang lugar na ligtas. Isang lugar na puno ng pagmamahal para sa kanyang anak na si Maya. Ang bagong bahay na ito, ang paglalarawan na may kasamang halaga ng bagong buhay, ay hindi lamang pader at bubong. Ito ay isang kanlungan. Isang lugar kung saan ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan at ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Sa isang hapon, habang si Elena at si Maya ay naglalaro sa kanilang bagong hardin, isang pamilyar na figura ang lumitaw sa kanilang pintuan.
si Doña Pachita, ang dating ina na kasabwat sa panloloko. Ngayon, siya ay nakatayo roon, hindi na ang dating mahinang babae, kundi isang babaeng puno ng pagsisisi. Narito siya. Ang tinig ay nagiging mababa, na parang isang sikreto na ibinubulong. Nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, nagsusumamo. Lumapit si Doña Pasita, ang kanyang mga salita ay parang mga hikbi. Inamin niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang pagtataksil, ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang paghingi ng tawad ay tila tunay. Ngunit ang mas matinding nais niya ay ang makita ang kanyang apo, si Maya. Ang batang hindi niya kailanman nakilala ng maayos dahil sa kanyang mga ginawa. Sabi niya, "Patawarin mo ako, anak." Ang pag-uulit ng mga salita ni Doña Pasita, na parang naririnig pa rin ni Elena ang mga ito. "Gusto ko lang makita si Maya. Gusto ko lang makabawi kahit kaunti." Ngunit ang mga salita ni Doña Pasita, gaano man kasakit ang kanyang pag-amin, ay hindi sapat. Ang mga sugat na iniwan niya ay malalim. Ang pagtitiwala ay nawala na. Sa isip ni Elena, ang kanyang ina ay hindi nakabilang sa kanyang bagong buhay. Sa kabila ng mga luha, ang paglalarawan ng desisyon ni Elena, matatag siyang tumayo. Hindi siya nagpadala sa awa. Alam niya kung ano ang tama para sa kanya at para kay Maya. Maingat, ngunit may diin, ay tinanggihan ni Elena ang kanyang ina. Ang pagtanggi ay hindi madali, ngunit ito ay kinakailangan. Ang pintuan ay isinara. Hindi pabalang, ngunit may kasamang bigat ng hindi na mababago. Isang malinaw na pagtatapos sa isang malungkot na kabanata. Ang pagpapatawad po ay isang magandang katangian, ang pagtuturo ng boses na nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa. Ngunit ang pagprotekta sa sarili at sa iyong anak ay mas mahalaga, lalo na kung ang pagpapatawad ay maaaring magdulot ng muling pananakit. Ang pagtanggi ni Elena ay hindi tanda ng kawalang puso. Ito ay tanda ng kanyang lakas. Lakas na natutunan niya mula sa lahat ng pinagdaanan. Lakas na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang pumili kung sino ang mananatili sa kanyang buhay. Ngayon, si Elena at si Maya ay magkasama, tahimik na tinatamasa ang kanilang bagong buhay. Ang pera mula sa kabayaran ay nagbigay sa kanila ng seguridad. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kapayapaan na kanyang natagpuan. Isang kapayapaan na walang katumbas na halaga. Sa kanilang bagong tahanan, malayo sa anino ng nakaraan, itinuro ni Elena kay Maya ang isang napakahalagang aral. Isang aral na isinulat sa puso, hindi sa papel. "Maya, anak," ang paglalarawan ng pagtuturo ni Elena na may kasamang init at pagmamahal, ang pamilya, hindi lang ito tungkol sa dugo. Sandaling tumigil ang boses para bigyan ng espasyo ang bigat ng mga salitang iyon. Ang tunay na pamilya, ang pagpapatuloy na may kasamang diin, ay ang mga taong nandiyan para sa iyo. Ang mga taong nagpoprotekta sa iyo kapag ikaw ay nahihirapan. Ang mga taong hindi ka iiwan sa gitna ng unos. Ito ang bagong kahulugan ng pamilya para kay Elena. Isang pamilya na binuo hindi ng pinagmulan, kundi ng pagmamahal, ng pag-aalaga, at ng walang sawang suporta. Ang kanilang pagmamahalan bilang ina at anak ang siyang pinakamahalagang kayamanan. Sa edad po natin, ang pagtatapos na may kasamang pagpapala at pag-asa, marami na tayong nakita at naranasan. Marami tayong natutunan. Ang pinakamahalaga po ay ang pag-ibig na nagbubuklod sa atin. At ang pagiging matatag sa harap ng anumang hamon. Ang pamilya ni Elena, si Elena at si Maya ay patunay na ang pag-ibig at katatagan ay kayang lumikha ng isang bagong simula. Isang bagong kahulugan ng pamilya. Ang kwentong ito ay nagtatapos hindi sa isang madamdaming paglalahad ng mga luha, kundi sa isang tahimik ngunit makapangyarihang pahayag ng pagbabago at pag-asa. Ang tunay na kayamanan ay hindi materyal na bagay, kundi ang kapayapaan ng isip at ang pagmamahal ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa iyo.